Magandang gabi ulit. Session 2 na tayo, hindi ka isang aksidente. Sa Isaiah 44 verse 2a, sabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon niya na lumikha sa iyo, na nag-anyo sa iyo sa sinapupunan. Sabi ni Albert Einstein, ang Diyos ay hindi nakikipagsapalaran. Ikaw ay hindi isang aksidente lamang. Ang kapanganakan mo ay hindi isang pagkakamali, at ang buhay mo ay hindi bunga lamang ng pagkakataon. Kung hindi man binalak ng mga magulang mo na mailuwal ka sa mundo, may Diyos na naghanda ng lahat para sa iyo. Hindi siya nagulat sa iyong pagsilang. Ang totoo, hinintay niya at inasahan ito. Bago ka pa ipinaglihi ng iyong ina, nabuo ka na sa isipan ng Diyos. Naisip ka na ng Diyos noon pa man. Hindi biro ng tadhana o kapalaran lang na ikaw ay magkaroon ng hininga sa mga sandaling ito. Ikaw ay buhay dahil niloob ng Diyos na likhain ka. Sinasabi sa Biblia, tuto pa rin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Itinakda rin ng Diyos ang lahat ng detalye ng iyong katawan. Sinadya niyang piliin ang iyong lahi, ang kulay ng iyong balat, ang iyong buhok, at ang iba pa mo pang mga katangian. Dinisenyo niya ang katawan mo ayon sa gusto niya para sa iyo. Pinagpasyahan rin niya kung ano ang mga kakayahang dapat ay mayroon ka. Pati na ang pagkabukod tangi ng iyong pagkatao. Siya sabi sa Biblia, ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata dooy iyong napapansin. Lumalaki akong roong sa iyo'y di nalilihim. Sapagkat may dahilan ng Diyos sa paglikha sa iyo, nagpasya rin siya kung kailan ka isisilang at kung hanggang kailan ka mabubuhay. Bago ka pa ipipanganak, ay nabuo na ang plano niya para sa buhay mo. Napili na rin niya ang eksaktong oras ng iyong pagsilang at kamatayan. Sinasabi sa Biblia, nakita ng inyong mga mata ang aking wala pang anyong sangkap. At sa iyong aklat, bawat isa sa mga iyon ay nakasulat. Ang mga araw na sa akin ay tinakda nang wala pang anuman sa kanila. Bahagi rin sa plano ng Diyos kung saan ka isisilang at kung saan ka mamumuhay ng ayon sa kanyang layunin. Ang lahi at lipim mo ay hindi aksidente. Hindi siya nagbabaka sakali sa kahit anumang maliit na bagay tungkol sa iyo. Binuo niya ang lahat ng ito ayon sa kanyang layunin. Sinasabi sa Biblia, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan. Walang anumang bagay sa buhay mo ang napagpasyahan niya ng pabigla-bigla. Ang lahat ay para sa isang layunin. Ang nakamamangha pa, napagpasyahan din ng Diyos kung paano ka ipapanganak kahit ano pa ang mga nangyari noong ikaw ay isilang. O kahit sino pa ang naging mga magulang mo. May plano na ang Diyos nung ikaw ay kanyang likhain. Hindi importante kung ang mga magulang mo ay mabuti o masama o sadyang walang pakialam. Alam ng Diyos na ang dalawang nilalang na iyan ay may taglay ng eksaktong mga palaangka ng sangkap upang mabuo ang ikaw na nasa kanyang isipan. Taglay nila ang tamang DNA na nais ng Diyos para mabuo ka. Kung mayroon mang mga magulang na ilehitimo, walang ilehitimong anak. Kung may mga anak na hindi binalak ng kanilang mga magulang, ang mga anak na ito'y hindi aksidente sa paningin ng Diyos. Sa pagbubuo niya ng kanyang layunin, isinaalang-alang ng Panginoon ang pagkakamali ng tao at maging ang kasalanan. Walang ginagawa ang Diyos ng hindi sinasadya.
Hindi siya nagkakamali kailanman at mayroon siyang dahilan sa paglikha ng kahit anumang bagay. Ang bawat puno, puno at bawat hayop ay binuo ng ayon sa plano ng Diyos. At ang bawat tao ay dinisenyo ng ayon sa layuning kanyang iniisip. Ang motibo ng Diyos sa paglikha sa iyo ay ang pag-ibig niya. Sinasabi sa Biblia at sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Inisip ka na niya, iniisip ka na ng Diyos bago pa man niya likhain ang daigdig. Iyon ang dahilan kung bakit niya nilikha ang planetang ito. Dinisenyo niya ang buong kapaligiran upang dito tayo manirahan. Tayo ang sentro ng kanyang pag-ibig at ang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang mga nilikha. Sinasabi sa Biblia, niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ganyan kakamahal at pinahahalagan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi padalos-dalos sa kanyang mga hakbang. Masusi niyang binalangkas ang lahat ng may buong katiyakan. Kaya't habang dumarami ang mga siyentipikong nag-aaral tungkol sa sansinukob, higit nating nauunawaan na akmang-akma ang mundo para sa atin. Ito ay sadyang ginawa para sa ating kapakanan at ayon sa mga katangiang kailangan para mabuhay ang tao. Si Dr. Michael Denton ay naglilingkod sa pamantasan ng Otago, New Zealand bilang pinunong mananaliksik sa molecular genetics. Ganito ang kanyang konklusyon. Ang lahat ng mga katibayang maaari makuha mula sa biolohiya at iba pang mga kaugnay na agham ay sumusuporta sa pangunahing proposisyong ang sandaigdigan ay dinisenyo ng buo para sa iisang layunin. Ito ay walang iba kundi ang mapanatili at masustentuhan ang buhay at ang sangkatauhan. Ang sentral na katotohanan ito ay nagbibigay ng katuturan at paliwanag sa lahat ng aspeto ng realidad. Ganito rin ang sinasabi ng Biblia, ilang libong taon na ang nakakalipas. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa lumikha ng langit, siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na siya na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Bakit nag-abala siya sa paglikha ng sandaigdigan para sa atin? Ito'y sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay mahirap maintindihan. Subalit lubos na mapagkakatiwalaan, ikaw ay nilikha upang maging tanging tampulan ng pag-ibig ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos para mahalin niya. Ito ang isang katotohanang dapat mong pagbatayan ng iyong buhay. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nito sinabing ang Diyos ay may pag-ibig. Siya ay pag-ibig. Pag-ibig ang diwa ng katangian ng Diyos. Ang pag-ibig na namamayani sa samahan ng tatlong persona, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, ay ganap. Hindi kinailangan ng Diyos na likhain ka. Hindi rin naman siya nalulumbay, subalit ninais niyang likhain ka upang ipadama sa iyo ang kanyang pag-ibig. Sinabi ng Diyos, kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay ligtas at laging kalingain. Kung walang Diyos, lahat tayo ay mga aksidente lamang at bunga ng mga di sinasadyang pagbabago sa sandaigdigan. Pwede na nating itigil ito, pagbabasa. Dahil ang buhay ay wala naman palang halaga at katuturan. Walang tama o mali at wala na ring pag-asa pagkatapos ng maikling buhay mo dito sa daigdig. Subalit may Diyos na siyang lumikha sa iyo para sa isang layunin. At ang buhay mo ay may malalim na kabuluhan. Matutuklasan lamang natin ang kabuluhan at katuturan ng buhay kapag ang Diyos ang ginawa nating reference point ng ating buhay.
Ayon sa Romans 12:3, ang tanging wastong paraan upang maunawaan natin ang ating sarili ay sa pamamagitan ng pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin. Ang kabuuan ng lahat ng ito ay nakasaad sa tula ni Russell Kelfer, at ito ang nakasaad: ikaw ay ikaw para sa mahalagang dahilan. Ikaw ay bahagi ng masalimuot na layon. Dinisenyo kang ganap. Ikaw ay bukod tangi, espesyal sa paningin ng Diyos, babae ka man o lalaki. Ika'y nagmukhang ikaw para sa natatanging dahilan. Di nagkamali kailanman ang Panginoon. Ika'y kanyang hinabi sa loob ng sinapupunan upang maging ikaw ayon sa kanyang kagustuhan. Mga magulang mo mismo ang kanyang pinili, maging ano pa man ang iyong inaiisip. Sila ay sinadyang sa plano ng Diyos ay umayon at kanilang tinataglay ang tatak ng Panginoon. Dinanas mong sugat, hindi ganoon kadali. Maging ang Diyos na nangis sa ininda mong hapdi. Ngunit ito'y kanyang hinayaan upang puso mo'y hubugin at nang sa paglago mo'y wangis niya ang iyong kamtin. Ikaw ay ikaw para sa tanging dahilan. Ikaw ay hinubog sa pamalo niyang tangan. Ikaw ay ikaw o kanyang sinisinta, pagkat ang ating Diyos ay tunay na dakila. Amen. God bless you. Thank you for watching.